Nagsimula ang tradisyon para alalahanin ang pagkakatuklas ng isang lumulutang na krus sa ilog. May 200 taon na ang nakalilipas. Kada unang linggo ng Hulyo, nagtitipon ang mga taga-Bukawi para iparada ang krus sa ilog sakay ng isang pagoda. Ngunit noong taong 1993, ang pagpapakita ng debosyon ay nauwi sa isang bangungot. Bangungot na tumatak sa kasaysayan bilang The Bukawi Pagoda Tragedy. May nanagot ba sa trahedya? Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Yes, sasakay na tayo. Ang ganda talaga ng pagoda na. Sasakay na tayo. Nalaganda po na yun. Sakot na po ako sumakay. Sasakay na tayo dyan, anak. Pero huwag kayo magulo dyan, ha? Punay po. Lalakad na po tayo. Makikiayos lang po at pakiingatan na lang ang inyong mga anak. Paghingi ng kagalingan at pagpapala. Pagpapasalamat para sa mga biyaya. Ito ang mga dahilan para sa pagtitipon-tipon ng mga deboto ng mahal na poon ng krus sa Wawa sa Bukawi, Bulacan. Kung yun ay isang debosyon, ang kanilang paniniwala, marami silang mga grasyang tinatanggap sa Panginoon kung gagawin nila ang bagay na ito taon-taon alang-alang sa krus ng Panginoong Hesukristo. Taong 1850 na magsimula ang taunang prosesyon ng krus dito sa ilog. Ayon po sa kwento ng matatanda, isang maitim na krus ang nakitang palutang-lutang dito sa ilog. Nakuha siya ng isang mangingisda at ginawa ng munting bisita. Di nagtagal, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa milagrong dulot ng krus. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ng taunang pagdiriwang ang nobenaryo. Ito ang 9 na araw ng pagdarasal ng mga deboto sa krus habang inililibot ito sa ilog sakay ng pagoda. Ngunit noong July 2, 1993, araw ng Biyernes at ika-8 araw ng nobenaryo, 273 buhay ang nasawi sa biglang paglubog ng pagoda. Madidinig mo yung sigawan, iyakan, para bang nakakakuha ni doon sa ilog, nagkakagulo, madilim, may umiiyak, may sumisigaw, para bang ayaw mong marinig muli. Para bang nananaginip na gusto mong magising. Nakakapangilabot na ko po, Diyos ko po, tulungan niyo kami. Ganyan ko, ano ko po, idang, tatang, ganyan. Mga pangalang tinatawag. Naisip ko yan, baka hindi kami makaligtas. Kwento ni Leti Santos, isa sa mga mapalad na nakaligtas sa trahedya. Hindi sila natuloy sumakay sa pagoda ng Huwebes, pero nagpumilit ang kanyang mga anak, kaya sinubukan na nila muli ng sumunod na araw. Nung naiwanan kami, nagmamaktol yung mga bata. Sabi nila dapat kasi ka kanina pa, si nanay naman ni ka ayaw pa. Yung pabalik na kami, sige, hayaan niyo, bukas sa agahan natin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasakay sa pagoda si Leti at kanyang mga anak na sina Leriza, Edwin at Lelin. Kasama rin niya ang hipag na si Rowena na 9 na buwang buntis. Tara na.
Sa lugar na ito nakaparada ang pagoda para sa pagsakay po ng mga deboto. At tinatayang 500 katao ang sumakay ng gabing iyon. Sobra-sobra sa kapasidad nito na aabot lamang sa 300 katao. Nung dumating kami, wala pang gano. Pero ilang saglit lang, madami ng tao nagsasakayan. Iniisip ko kasi kung magpapababa sila, bababa ko yung mga bata. Kasi nga mahirap baka nga hindi naman nagpababa. Ay nanay. Kwento ni Linda Bulig, magtatakip silim pa lang ay sakay na ng pagoda ang anak niyang si Sajid. Silang magkapatid, rotation ng sakay kasi siyam na gabi na nililigod yung pagoda. Webes, kapatid niya, si Frank. Biyernes sa kanya. Lalakad na po tayo. Makikiayos na lang po at pakiingatan na lang. Alas 8 ng gabi nang magsimulang maglayag ang pagoda. Kasama sa siksikan si Sajid at ang pamilya ni Leti. Tradisyon sa Bukawi ang pagsindi ng mga paputok sa pampang habang dumaraan ang pagoda para mailawan ito. Noong gabing iyon, pagsindi ng mga paputok ay maraming bata at deboto na nagtakbuhan sa kanang bahagi ng pagoda para makanood. Sandali lang tapos sabi lulubog nga daw ang pagoda. Gumit na kaya huwag kayong malikot. Ayun, kamala-mala, heto na nga. Nalayo ako din sa mga batang kasama ko. Uwi po kayo sa kaliwa! Tumatakil kayo! Balik! 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 Tumigil ang pagoda sa gawing ito ng ilog. 10 minuto simula nang ito ay maglayag. Sa isang iglap, nabalot ng dilim ang pagoda at tuluyan ng lumubog. Pasado alas 8 ng gabi ng maganap ang trahedya. Nagkataong walang kuryente sa Bukawi ng gabing iyon. Balot ng dilim ang paligid dahil namatay na rin ang mga ilaw ng pagoda nang ito'y lumubog. Hindi magkandatuto ang mga deboto kung paano kakampay sa tubig at humingi ng tulong. Hindi naging madali ang paglangoy dahil na rin sa lalim ng ilog na nasa 20 talampakan. Yung Bukawi River ay heavily silted. The water was very murky, kaya yung mga nasagip ng nahuli, talagang lumulubog sila. Iba, nababaon sa burak talaga. So yun isa sa malaking nagpahirap. Sa gitna ng trahedya, nang ibabaw ang kabayanihan ng mga taga-Bukawi. Kabilang na ang 13 taong gulang na si Sajid Bulig, na tubong taga-barangay Pambang. Sa paggewang ng pagoda, nagdesisyon ng tumalon sa ilog si Sajid at lumangoy papunta sa Pampang. Bagamat ligtas na, hindi natiis ni Sajid na panoorin na lamang ang mga batang nalulunod. Nakita nila, naglulubugan na. Kesa na siyang lumangoy. Nanagip siya ngayon. Nakita nung kaibigan niya na talagang tinatamaan, pabalik-balik ang ginagawa niyang langoy. Kaya nga, tinanong ko dun sa kakilala ko, nakita niyo si Sajid. Andun po nananagip. E di kontento na yung loob ko, nananagip Di alintana ni Sajid ang mga nagbabagsakang kahoy mula sa pagoda. Mailigtas lang ang 6 na batang nalulunod. Sa mga oras na yon, hindi naman alam ni Leti ang kalagayan ng 2 pang anak na parehong hindi marunong lumangoy. Mapalad namang nailigtas si Edwin. Napahiwalay na rin si Rowena sa kanyang mga kasama at naipit sa naglalaglagang kahoy mula sa pagoda. Nang mabalitaan ng trahedya, mabilis na tinungo ng pamilya ni Leti ang ilog para hanapin sila.
lumusong ang kapatid niyang si John John na asawa naman ni Rowena. Ruela! Ruela! Asawa ko! Ruela! Nakita daw talaga niya yung asawa niya. Hinihila niya kung bakit parang ang tingin daw. Nakikita niya yung mukha pero parang walang ulo. Parang ganon. Hinihila niya, binabakbak niya. Hindi niya yata makuha tapos may bumagsak na bigla, nabitiwan niya. Sa patuloy na pagbagsak ng mga bahagi ng pagoda, bigla umanong nawala sa paningin ni John John ang asawa. Sa gitna ng dilim, hindi na niya ito muling nakita pa. Mapalad naman niyang natagpuan sina Letty at Lerisa. Huwag ka mag-alala, Rote! Makakalis tayo dito! Tulungan mo ako. Pare! Dito! Mabilis naman dumating ang tulong mula sa iba't ibang sektor. Inabot ng 3 oras ang pagsagip sa mga nalulunod. Aktibo yung aming Bulacan Disaster Coordinating Council. At trained naman ng mga personal dyan. Pagdating ng mga kaanak at ambulansya, isinugod sa ospital sila Letty at Lerisa. Dito na sila nagkatagpo ng anak na si Edwin na kinailangan ding gamutin. Nang magkamalay si Lerisa, ang kanyang ate Lelyn ang una niyang hinanap. Hindi pa rin natatagpuan si Lelyn ng mga oras na yon. Madaling araw yung anak ko si Ine, umiiyak. Ate, sabi niya, nanay, si ate, sasama ako. Naku po anak, huwag kang sumama. Kasi naisip ko nga baka namatay na, binabalikan. Inaaya siya, kagigising-gising lang niya. Noon lang siya nagising Sa punerarya na natagpuan ang bangkay ni Lelyn, kasamang iba pang pinsan na nasawirin sa trahedya. Gumuho ang mundo ni Letty nang malaman ang sinapit ng panganay. Hindi ko malaman kung paano, parang hirap na ako, hindi ko malaman na ibig kong maghihiyaw ng maghihiyaw, ganun. Hindi ko matanto kung ano yung nararamdaman ko. Sa ospital na rin natagpuan si Rowena. Wala na ring buhay. Hindi na rin naisalba ang bata sa kanyang sinapupunan. Samantala, nagpabalik-balik naman si Sergeant sa ilog para magligtas pa ng mga bata. Ngunit ang 6 na buhay na kanyang naisalba, sariling buhay pala ang magiging kapalit. Siguro natamaan siya. Talaga naman kasi nakikita mo dun sa sugat ng katawan niya. Itong ganito niya, parang hinampas. Itong ulo niya sa noo, meron siyang bukol na may butas. At saka nga yung bungo niya, biyak. Iisa ang nasa puso ng 2 ina sa pagpanaw ng kanilang mga anak. Ay, nagsisisi din ako dahil bakit nakasakay-sakay pa kami doon. Kung alam ko lang kako na magkakaganito, hindi na kami sumakay. Mabuti pa po siya, namatay na may kabuluhan. Naging bayani. Oo nga, pero hindi nila alam yung sakit ng nawala ng anak. Tila nilamon ng dilubyo ang bayan ng Bocaue. Binalot ng pagluluksa ang bayang dapat sanay masayang nagdiriwang ng kanilang kapistahan. Yung pangyayari na yon, yung gabi na yon, para bang gusto mong tumakbo ng malayo para hindi mo narinig yung mga nagdadaingan, nagsisigawan. Namatay pa nga ilaw. Doon sa may ilog, hindi mo alam kung sino hahanapin mo doon. Wala na kami nasikaso niyo kung hindi yung humanap ng magagaling na sumisisid para yung mga iba abutan pambuhay. 3 araw bago na simot yung patay. Wala pang 2 linggo makalipas ang trahedya. Litrato ng mga patay. Naglabas ng report ang National Bureau of Investigation o NBI.
yung mga na-organize nito ay always responsible dahil kinakailangan nila laging ma-ensure na from day 1 up to the last day ay safety yung buhay ng mga devotees na sasakay dyan sa structure na yan. Komite de Festejos ang tawag sa grupo na nagpaplano at namamahala sa mga programang pangkapistahan sa Bukawi. Ang parokya ang namamahala nun, parokya ng Bukawi. Magkakasama sila sa pagpaplano. Ang parish priest, ang moderator, advisor, at ang mga komite ng selebrasyon. Ayon kay Bishop Almario, ang kura paroko ang nangangasiwa sa mga gawaing pansimbahan at tumatayo bilang isa sa mga tagapayo ng komite. Ang komite naman ang nakatoka sa pagpagawa ng pagoda. Kaya kung ang namamahala ay isang prominenteng may kaya, masyadong bongga. Kung ang namamahala naman hindi ordinaryo lang ang kayamanan, simple lang ang pagoda. Binubuo ng 3 bahagi ang istrukturang sinasakyan ng mga deboto. Sa pinakailalim na bahagi ay ang 3 pinagkabit-kabit na malalaking bangka na kung tawagin ay kasko. Ipinapatong sa kasko ang mga tabla na nagsisilbing plataporma. Dito naman ipinapatong ang pagoda na pinaglalagyan ng banal na krus ng wawa. Sa investigasyon ng NBI noong 1993, nasuri nilang depektibo ang disenyo ng pagoda. Hindi rin daw angkop ang klase ng mga materyales na ginamit para suportahan ang taas ng pagoda na 15 metro. Wala ring matibay na pundasyong pinagtayuan ng pagoda, kaya ito bumigay. Yung maliliit lang na wood ang kanilang ginamit, and then wala itong mga bolts na ginamit para to fasten yung mga structure. Parang nakatali lang itong mga ito unlike yung naunang celebration. Hindi na rin naglagay ng mga drum o yung tinatawag na floater. Mga previous organizers, yung structure nila doon sa mga gilid ng bangka na nakalagay yung pagoda, may mga drums before o kaya mga floater to maintain the buoyancy at saka seaworthiness ng structure. Dito sa 1993 incident, wala yung mga drums na yon, yung mga floaters, wala. Kung sino magiging presidente, siyang humahanap ng gagawa. Kasi yan merong pondo yan Taon-taon yan. Si Roberto Pascual ang nahala na presidente ng komite noong 1993. Inatasan niya ang arkitekto na si Claro Florentino para gawin ang disenyo ng pagoda. Binayaran naman ni Florentino si Teodoro Nicolas para gawin ang pagoda. Pumanaw na si Nicolas. Sinubukan namin kunin ang panig ng pamilya ni Arkitekto Florentino, ngunit hindi sila nagpaunlak ng panaya. Tumagi namang humarap sa kamera si Pascual, ngunit nanindigan siya sa case unclosed na hindi depektibo ang disenyo ng pagoda. Ang pagtatakbuhan at pagkakagulo umano ng mga tao ang naging sanhi ng pagtagilid at tuluyang paglubog nito. Walang guideline. Kasi ang pagoda nung araw ay payabangan. Yung tinatawag na unang palapag hanggang sa 3 palapag hanggang sa mag-4, para mga pataasan. Malimis sinesermon ng mga pare yun, i-tone down natin ang selebrasyon. Sapat na noong una napakalaki ng gastos para maitaguyod yung fluvial parade na yon. Ang mga tao, kung mo debosyon nila, naggagastos sila. Hanggang sa mangyari ngayong disgrasyang yon. Lumabas din sa investigasyon ng NBI na nagkulang ang komite sa paglimita ng bilang ng mga debotong sumakay sa pagoda. Wala silang nabuo na crowd control. Hindi napigil yung pagdagsa ng tao. At dahil wala rin silang kinuha ng mga uniformed policemen to maintain peace and order, naka-aggravate yun sa sitwasyon. Naniniwala naman si Concordia Medalla, dating presidente ng komite,
para sa mga kababaihan na noong panahon ng trahedya na may inatasang mga siwa sa mga taong sumasakay. There is, naturally. Kanya lang hindi ko matandaan yung pangalan niya. Pwede po, yung mga nakasakay na, bumaba na po kayo. Pagbigyan po natin yung mga hindi pa nakakasakay. Pero hindi pa rin daw nagpapigil sa pagsakay ang mga deboto. Gumagawa raw ang mga ito ng paraan para makasakay sa pagoda kahit nasa gitna na ito ng ilog at naglalayag. Hindi natin mapipigilan yun. Lumalangoy sila at sumasakay. May mga ganoon. Kasi nga, nag-enjoy sila eh. Yun ang kanilang gustong gawin. Lalangoy, sasakay sa pagoda. Hindi natin masabi, baka marami, mahabol sila. Lumabas din sa investigasyon na tumagilid na ang pagoda bago pa ito naglayag. Sa umpisa pa lang, nag-tilt na yung pagoda. Hindi na balanse. Pero hindi napigilan ng mga organizers na mag-proceed yung paglalayag ng pagoda. Until nung nasa middle, nag-tilt to the right at lumubog na yun. Sinubukan naming kunin ang pahayag ni Jose Pangan, ang tugboat operator na nakatoka sa paghilid ng pagoda, ngunit di siya nagpaunlak ng panayam. Sa kanyang sinumpang salaysay sa NBI, sumunod lamang umano siya sa utos mula sa pagoda na paandarin na ang bangka. 5 tao ang sinampa ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide noong 1993. Kabilang dito sina Roberto Pascual, Claro Florentino, Teodoro Nicolas, Nicasio Pangan at Jose Pangan. Ibinasura ang kaso noong 1995. Na-dismiss yung criminal action in view of the failure of the prosecution to prove beyond reasonable doubt the guilt of the accused. Ngunit nagpursige ang ilang biktima na magsampa ng civil case noong 1997. More or less 5 pamilya lang ang nag-file ng separate civil action. So ang nakita naming dahilan at the time is yung lack of financial capability ng mga pamilya, ng biktima na magbayad ng filing fee doon sa separate civil action. Ang 5 akusado ang muling kinasuhan. Compromise agreement o pagkakasunduan ng 2 panig ang kinahantungan ng kaso noong 2002. Kulang-kulang ₱250,000 ang napagkasunduang ibibigay ng mga akusado sa mga naghabla. Hindi sila pare-pareho ng binayad. Nag-usap sila kung magkano yung kanilang kayang ibigay doon sa family ng victims. Hindi siya payment but considered lang yon as help doon sa family noong victims considering na namatayan. Sinampahan din ng NBI ng kasong administratibo si dating Mayor Serafin de la Cruz. Responsibilidad umano niya bilang advisor ng pista na siguruhing ligtas ang kanyang pinamumunuan. Pero hindi ako advisor. Sinabi ko, wala akong responsibilidad dyan. Doon sa kasong isinampan niyo sa akin administrative. Dahil isang bahagi ng sekta ng reliyon nga yan. Unang-una, kung sila kumuha ng permit, makikialam ako sapagkat binigyan ko sila ng permit. Wala naman permit ka ako. Pero para sa ibang biktima tulad ni Aling Letty, hindi nila alam kung ano ang pinagtapusan ng kaso. Hindi nga namin alam parang nabaliwala Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa pamilya ng mga biktima ang pinatunguhan ng mga donasyong pera na dapat sana'y ibibigay sa kanila. Nagmula ang donasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon at mamamayan. Hindi ko na matandaan kung exactamente magkano. Pero milyon-milyon If I remember right, not less than 7-8 billion. I think we ended up saying, agreeing among themselves sila na paghati-hatian yung kalahati, may tumulang kalahati, at yung kalahati, ginawa nilang simulang pondo sa pagtatayo ng isang multipurpose cooperative. Itinatag ang Masagana Multi-Purpose Cooperative noong May 2, 1994 ng Samahan ng mga Biktima sa Pagoda.
Layon sana nitong matulungan ng pangmatagalan ng pamilya ng mga biktima. Halimbawa, member ka, di meron ka ng access as capital kung gusto mo mag-put up ng business. Kasi kami, cooperative, credit cooperative. In a way, credit is one of our services. Ayon kay Catalina Ozaita, naupo bilang vice chair ng Masagana simula 1998 hanggang taong 2005. Ang samahan ng mga biktima sa pagoda ang nagpapasya kung paano gagamitin ang pondo ng kooperatiba. Ang mga opisyal ng Masagana naman ang nangangasiwa sa mga pag-uukulan ng pondo. Maliban sa pagpautang, lamuhunan umano ang kooperatiba sa isang patahian. Bumili ng mga makina at kumuha ng mga mananahi. Ngunit wala pang isang taon, nalugi ang patahian. Problema rin umano ang papapautang sa mga pamilya ng mga biktima. Very weak ang collection. Nakakapangolekta naman, kaya lang talagang walang mapiga. Walang makolekta doon sa nangutang. May policing ganun, pero hindi talaga, marami ang hindi nakatupad. Nagpatayo rin ng isang gusali para magsilbing opisina ng kooperatiba. Itinayo ito sa lupang pag-aari ng pamilya Baby Celestino, ang presidente ng kooperatiba. Desisyon yun ng board of director ng samahan ng mga biktima ng pagoda. Unti-unting nauubos ang kapital kasi nagre-rent ng around 8,000 a month na wala namang kita. Kasi alam naman ni Baby yun, kasi siya tumatanggap ng 8,000. Sa ngayon, pinaupahan na sa iba ng pamilya Celestino ang gusali. Kinumpirma ito sa ulat ng Cooperative Development Authority, ang tanggapang humahawak sa mga kooperatiba sa Pilipinas. Paliwanag ng isang kaanak ni Baby Celestino na tumaging humarap sa kamera, sila na daw ang namamahala sa gusali ng kooperatiba. Ngunit wala silang naipakitang mga dokumento sa case unclosed na sila ang legal na tagapangasiwa nito. Lalagay sa kooperatiba, lalagay sa ganito, sa ganun. Para daw yung mga bawat pamilya nung naging biktima, maluwagan. Diferensya naman parang hindi rin Hindi raw maganda ang itinakbo ng kooperatiba hanggang sa maubos ang pondo at tuluyan na itong magsara. Kasabay umano ng pagsasara ng kooperatiba ang pangingimbang bansa ni Baby Celestino. Ang sabi ng mga kasamahan ko, nakakuha daw nung mga namamahala na gastos yata. Kasi hindi ko na tinanong at ako naman walang utang doon. Meron daw kami, yung pera ko sanang share, kukunin ko, wala na. Kung ang problema ay may pera, walang pera. Kasi naipautang yun, nasa building, yung na-invest lahat ang pera. Kapalit ang gusaling naipuntar sa kanilang lupain, umaasa umano siyang kahit paano'y may maibalik na pera si Baby sa kooperatiba. Kaya dapat yun, somehow, conscience-wise, para niya malinis ang kanyang pangalan. Sinadya namin ang dating tirahan ni Baby Celestino sa Bukawi. Ngunit ayon sa mga kamag-anak niya, hindi raw nila alam kung paano siya makakausap. Hindi rin sumasagot si Baby sa aming email. Ayon sa Cooperative Development Authority o CDA, lumalabas na 4 na taon nang tumigil sa operasyon ang Masagana Cooperative. 4 na taon na raw silang hindi naghahain ng mga ulat pinansyal sa kabila ng paghingi ng tanggapan. Dahil dito, hindi pa nila natutukoy ang dahilan ng pagsasara nito. Tanong natin kung paano namatay. Honestly, our records cannot show it. Because there were a series of attempts together with the LGU officials as well to really look into the problem. However, wala pong nangyayari doon dahil wala pong nagpakita ni as far as I know, wala daw nagpakitang officer or people that are responsible of galing talaga sa kooperatiba. Payo niya, maaari magsampa ng reklamo sa CDA ang mga miyembro ng kooperatiba para maimbestigahan ang pagkaubos ng pondo at biglaang pagsasara nito. I would really encourage them to file a case. Not necessarily that it will be addressed siguro to one particular person, but address it to maybe a body para lang talaga maipalabas natin kung sino man talaga yung may salarin. Ngunit ayon kay Leti at sa ina ni Sajid, walang halagang maaaring maging kapalit
sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Tanging hiling nila ay ang hustisyang tila na baon sa loob ng 16 na taon. Marami ng fluvial parades dito sa Bulacan. Pagkatapos ng trahedya, naglabas na ng mga panuntunan ang lokal na pamahalaan ng Bulacan tungkol sa pagtraos ng parada at disenyo ng pagoda. Nagkaroon na ng sistema kung anong klaseng pagoda yung gagawin na laang. As per agreement ng Bukawi, gagawa na lang sila ng 20 feet by 20 feet na sukat noong barge kung saan ilalagay yung pinaka-karo ng krus sa Wawa. At ang maximum na laman nito o yung mga tao na sasakay dito ay 40 na laang. Pinagbawal na rin ang pagsakay ng mga buntis at mga batang 10 taong gulang pababa. Nagpapadala talaga kami doon ng mga rubber boats at saka mga diving equipment plus lahat ng mga rescue teams na sasama sa pagoda ay kailangan naka-undergo na sila ng water safety training. 16 na taon na ang nakalilipas pero sariwa pa rin ang alaala ng mag-asawang Leti at Eduardo Santos sa pait ng pagpanaw ng anak na si Lelyn. Sa kanilang pagluluksa noon, iisa ang kanilang naging dalangin. Naisip ko na lang sana din ng mangyayari pa sa ibang pamilya o sa ibang lugar para hindi na nila matikman yung sakit na naroon. Ngunit ang hiling na ito, malayo sa mga sumunod pang pangyayari. Anim na taon makalipas ang bangungot sa Bukawi, naulit ang trahedya sa ilog ng Lumban, Laguna. Sakay ang imahe ni San Sebastian at tinatayang 100 deboto. Sumabit ang kinasakyang balsa ng mga ito sa kawad ng kuryente. Oh, lundag na kayo. Mapuputol. Lumundag kasama ko. Tapos yung lundag niya, sabay nalagot yung kable. Nagtalo na ng ilang pasahero upang makaligtas. 13 ang namatay dahil nahulog rin ang live wire sa tubig. Nasundan pa ito sa trahedya sa ilog ng Agusan sa Butuan City noong Enero taong 2001. 2 batang namatay sa prosesyon ng pagoda ng Senyor Santo Niño. Sakay ang mahigit 100 tao. Tumagilid umano ang pagoda nang maglakad sa katig ang isang tripulante. Sakit, hindi ko matanggap nga ganun ang nangyari sa anak ko. Bibigyan na ako! At Enero lamang ng nakaraang taon, sa bayan naman ng Masantol, Pampanga. 2 ang nasawi at 37 ang nasugatan matapos sumabit sa kuryente at tumao ang bangkang sinasakyan ng mahigit 100 deboto ng Birhen La Purisima Concepcion. Kung susuriin ang mga trahedyang ito, tila walang natutunang aral ang mga taong nagsasagawa ng mga prosesyon sa tubig mula sa trahedya ng Bukawi. Kailangan all around ang precautions. Hindi tayo maghihintay na may mamamatay. Pananagutan yan ng mga opisyal. Bawat probinsya dapat may disaster management committee yan Dapat ang MDECC at saka sa pangunguna ng ating mga alkalde, local government units, sila may primary responsibility na magbantay na hindi maulit yung mga ganyang klaseng insidente. Aminado naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na ang ilan sa mga dumadalo sa mga prosesyon hindi lubusang naiintindihan ang kanilang ginagawa. They expect na because of what they are doing, meron silang pwedeng tanggapin, meron silang pwedeng hingin sa Panginoon. No? O they believe in general na pag malapit sila sa Panginoon, and that is the expression of it, sila ay pagpapalain ng Panginoon. No? Kaya talagang among the masses, it can be very, very attractive. Sa kabila nito, naniniwala sila na hindi ito sapat para tuluyang ipagbawal ang mga ganitong pagpapakita ng debosyon. Ipupurify mo na lang. At yun ngayon ang challenge actually sa church, na itong mga taong ito mas sikap na maintindihan nila talaga ano ba yung significance noon.
Kaagapay ang pamahalaan, responsibilidad din ng simbahan na siguruhin ang kaligtasan ng mga deboto. Itong mga local churches, we will say that they have the main responsibility. And I am very happy to tell all our member churches that this is a very, very great opportunity for us to evangelize our people. Bahagi na ng ating kultura ang makulay na pagdiriwang ng mga pista. Isang pagpapakita ng debosyon at malalim na paniniwala sa mga sinasabing paghihimala ng mga santo. Ngunit nakalulungkot isipin na sa kabila ng paulit-ulit na trahedya, hindi pa rin tayo natututo. Naway maging mas maigpit ang mga kinaukulan na namamahala sa mga ganitong okasyon dahil ang kaligtasan ng mga deboto ang siya dapat pangunahing prioridad upang trahedya ay maiwasan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed.